malapit na makumpleto ang cast of characters ng ating mga bagahe. So, unti-unti na natin siyang pinupuno para sa ating nalalapit na pagbabalik sa Taylorville. Pero syempre, nandito pa tayo sa Pinas. At nilulubos natin yung mga araw natin dito. Ini-enjoy natin. Kaya even yung init ng araw, ini-enjoy natin. Kasi di ko alam kung palamig pa ngayon sa Illinois. Or umaayos na rin yung weather. Pero yun nga, dito matindi. Matindi ang init. Ayan. So, babalik tayo sa laundry. Magpapa-laundry muna tayo kasi nagkakot na rin ako ng mga ilang damit ko sa cabinet. Ipapalaba ko muna ulit para paglagay natin sa bagahe. At pagdating natin sa US, pwede na natin agad isuot. Gas check. Ito po. Yan. Mas malinaw. Halos kalahati na lang yung gas natin. Bahala ko nang magpagasolina ngayon. Titingnan ko kung magkano na yung diesel. Alam ko, grabe na yung presyo ng diesel. Umalis ako dito 2 months ago. Ang presyo ng diesel naglalaro sa 55 to 60 pesos per liter. Pero ngayon, parang sabi nila nasa 150 pesos na. So halos 100 pesos ang itinaas per liter. So hindi ko alam kung magkano ang aabutin ng ipapagasolina natin ngayon. Siya nga pala, itong dala kong kotse, diesel po ito. Diesel ang kinakarga. Kasi sa US, napakadalang ng diesel, di ba? Panay gas ang pinapakarga natin. Or of course, may electric cars na or hybrid. Pero dito, dominant pa rin talaga ang mga diesel sa Pilipinas. Kaya example, itong dala natin. Diesel pa po ito. So, ang bala kong ipagasolina is hindi ako magpapa full tank. Magbabudget lang muna ako ng 2,000, at least 2,000 pesos or 2,500, mga ganun. Kasi hindi ko alam kung next week bababa pa yung price ng gas. So, gusto ko lang magpagasolina kasi ayoko kasing iniiwasan kong umabot tayo sa empty, no? Kasi marami pa tayong lakad itong weekend. So, kailangan ko lang magpakarga. So, hindi ko alam yung aabutin ng ating 2,500 pesos. Before, yung presyong yung 55 to 60 pesos bago tayo umalis. Ang presyong 2,500 ko is nasa 3/4 na lahat. Parang yun, almost full tank na rin, 'di ba? Ayun. So, ewan ko kung ilan lang yung aabutin ng 2,500 natin. So, dyan sa US, bago ko umalis, ang presyo ng gasolina is $3.99 per gallon. Ewan ko lang ngayon kung ano na price, hindi ko pa natatanong si Tins. Nagpagas kasi kami noon bago ko sumakay ng train, bago kami pumunta ng Springfield. So, ang price niya is $3.99. Pero yung 2 months ago, pagdating ko po dyan sa US, naalala ko ang presyo ng gas is $2.69 per gallon. So, yung 2 months na ipinalagi ko dyan sa US, nag-increase siya ng $1.30, no? Laki din ng itinaas. Pero gallons kasi yung pinag-uusapan natin dyan dito sa Pilipinas, liters. Tayo sa Caltex. Yes, sir. Musta? Power diesel 2.5. Ilan lang kaya mararating niya? Tingnan natin yung 2.5 natin, kung ilan na lang. 11 liters na lang. Ayan, siguro mga nasa 16-17 liters.
Ayan. Natin Oo nga, nasa 16 liters to, 17 liters, 2.5. Ito yung pinakarga natin, 152 pesos. 16 liters. Tapos ito yung presyo ng gas natin, no? Ito ang presyo ng gas natin. Diesel, 149. Pinakarga kasi natin yung 152 para dun sa kotse. Tapos ito yung gas, 97, 104. As of today yan, every week nagtataas eh. Hindi ko alam kung magbababa kaya next week o magtataas ulit. Bali-balita, rollback doon. Rollback? Kaya ayoko muna yung full tank eh. Kailangan lang may laman eh. Sige, card. 2,500 sir. Top lang Yes sir. Okay. Pasok. Resibuan po natin sir. Sige, parisipo. Ayan na ho yung resulta. Kaunti lang yung inangat niya. Sana kahit pa paano umangat ka pa ng onti. Grabe na 2,500 pesos na yan. Yung 2.5 ko talaga dati, halos 3/4 na yung yan yan. O kaya full tank ba? Kung may sige, salamat. Kung may 1/4 yung kanina sa lagay na yon, kung may 1/4 tayo, almost kalahati yung 2.5 natin, matic full na yun, full tank na yun. Baka nga sobra pa eh. Pero ngayon grabe na, iba talaga. Yan, isa pa ulit tingin no. Kaunti lang yung inangat niya. Grabe no. Ayaw na. Ayaw na umangat. So, yun. Buti hindi pa tayo nagpa full tank. Kailangan lang talaga makapagkarga muna tayo. Kasi may mga lakad talaga tayo this weekend. Tapos pag nag-rollback yan, pwede siguro tayong magpakarga ulit. Pero malupit. Anyway, meron din po akong isi-share sa inyo. Nagbayad po kasi ako ng credit card, 'di ba? Dito sa gas, nagpa-diesel tayo. Yung credit card po kasi na ginamit ko, ito po yung credit card ko dito sa Pilipinas. So yung nag-US tayo, nagkaroon ako ng problema sa credit card ko na yan. Kasi yung one time na nag-transact ako sa, kalimutan ko na kung Walmart or Kroger, na-decline siya. Hindi siya tinatanggap. Parang basta na-decline siya. Tapos hindi ko talaga alam yung dahilan. So nangyari, hinayaan ko na. 'Di ba? Yun nga ho, panay cash na lang tayo. Tapos eventually dumating na yung credit card ko sa US, yung Discover. So yun na yung nagagamit natin. Ngayon, yung pag-uwi ko dito sa Pilipinas, last week, this week lang kasi last week is Holy Week eh. Walang bangko nun eh. Tinawagan ko yung bangko ko. Ang credit card ko po is HSBC, no. Tumawag po ako sa hotline nila. Tinanong ko bakit nadi-decline yung card ko. Yun pala, naka-auto decline siya pag may transaction sa ibang bansa. Yun. Sabi ko, bakit ganun? Parang sabi nila, para baka daw maging suspicious or ginamit yung card ko sa yung number ko. Syempre, pag may transaction sa ibang bansa, isipin nila, baka hindi ako yun. Kasi sanay sila lahat ng transactions ko dito sa Pilipinas. And then all of a sudden, biglang ibang bansa yung magiging transaction. So, doon sa account ko, naka-auto decline siya whenever may transaction sa ibang bansa. Which is, okay naman, happy naman ako na ginawa nila yon. So, yun pala, kung gusto ko pala siyang gamitin sa ibang bansa, yan, like US, kailangan tumawag muna ako sa kanila para i-deactivate yung feature na yun, para magamit ko yung credit card ko sa ibang bansa whenever makikipag-transact ako. So, ganun pala yun. Pero, hindi ko lang alam sa mga bangko nyo or kung kailangan nyo pang itawag. Kasi, nagtataka rin ako sa kanila eh. Nagtataka rin talaga ako sa kanila kasi last year, Singapore yata kami. Ginamit ko naman yan, pero ewan ko, nagamit ko eh. Hindi naman na-decline.
So, inassume ko, same with sa US. So, yun nga yung nangyari, na-decline. Tapos tinawag ko, sabi nga nila, naka-auto decline. Ngayon, sinabi ko sa kanila, pabalik ako ng US at for emergency, kailangan ko rin gamitin yung card. So, inano na nila, tinanggal na nila yung feature ng auto decline. Tapos tinanong din nila kung may certain limit ba ako na gustong iset lang kung gagamitin ko siya sa US. So, nagbigay na lang ako ng limit para rin, 'di ba, kontrolado. So, yun yung tip ko lang na i-try nyo rin kontakin yung bangko nyo kung may credit card kayo sa Pilipinas at magta-travel kayo abroad. So, hindi lang to applicable for immigrants like me. Applicable din to for travelers. Yan nga, pag pupunta ka lang sa isang Asian country or yan, lalayo ka talaga ng ibang bansa like Europe or America, hindi ko alam kung kailangan nyo pang itawag sa bangko nyo para i-inform sila na mag-iibang bansa kayo and possible gamitin nyo yung credit card nyo for transactions. So yun, sinishare ko lang yung naging experience ko kasi nga yun yung ginamit ko siya sa Walmart talagang declined siya. Di ba minsan nakakahiya rin makikita declined yung card mo. So yun lang, tip lang. Susunod. Okay. Bago natin ituloy yung vlog natin, nakaugalian na natin dito na sinisingit natin sa kalagitnaan ng vlogs natin ang shoutout yun. Kasi ang dami pa rin pong nagre-request sa inyo, kaya hangga't maaari talaga ma-shoutout natin. So, umpisahan natin kay GC Travel Vlogs and Frontman Daily Vlogs. Pareho po silang nasa North Carolina. Yan. Kamusta po sa inyo? Si GC Travel Vlogs, lagi po nilang inaantay yung mga vlogs natin. At si Frontman Daily Vlogs, of course, nanonood din sila ng mga vlogs natin. And may additional shoutout sila kay Yuan and Jeffrey. So, yun. Kamusta po dyan sa North Carolina? Both GC Travel Vlogs and Frontman Daily Vlogs. Yun munang shoutout natin. And ayun, pupuntahan ko na si Pixar sa in-laws ko kasi meron na naman siyang hectic na schedule. So, nakapag-stay siya kakagabi sa in-laws ko. Today, ihahatid ko naman siya sa bahay ng kapatid ko kasi doon naman siya mag-i-stay para makabanding niya yung kanyang pinsan. So, ayun, palagi kong sinasabi dito sa vlogs na si Pixar talagang minamaximize niya na yung time niya dito sa Pilipinas kasi alam niya, 'di ba? Doon na kami sa US long term and doon na rin siya magi-start ng kanyang 5th grade. Kaya lahat ng mga kaibigan niya rito, kamag-anak, yan yung mga talaga mga close niya, hangga't maaari makabanding niya na. Yan. Tayo rin, yan. Hindi ko lang pinapakita sa vlogs ko, yung mga ibang kaibigan ko, mini-meet ko na rin. Nagka-catch up, nag-share din ako ng experiences ko sa US at yung mga plano pa namin sa US. Yan. So, ayun, kasama ko rin po kayo palagi sa vlogs ko. Kaya palagi po ako nagpapasalamat sa inyo na sa pagsubaybay po lagi ng vlogs ko at nakikita nyo po yung mga ginagawa namin at lalong-lalo na yung experience namin dyan sa US. Yan. Nandito tayo sa bahay ng kaibigan ni Teens. Meron kasi siyang ipapaabot na dadalhin natin sa US para kay Teens, pasalubong niya. So sabi ko dadaan ako today
para kunin na yung ipapaabot niya kay Teens. Thank you. Sige. Ano pa? So nga pala, Pixar, say hi to the vlog. Kasama na naman natin si Pixar. Pero iatid kasi natin siya sa bahay ng kapatid ko. Pero bago yon, ito yon, sandali ayusin natin. So kailangan natin buksan kasi hindi natin ilalagay mismo ng ganito dahil mawawasak lang yung paper bag pag inayos natin sa ano. At may idea na rin ako kung ano to. Sinabi na sa akin. Alam mo kung ano to? Hulaan mo. Hulaan mo muna. Guess. iPhone? iPhone? Bakit naman iPhone? Sige, more. Guess. Clothes. Para kay mami mo to eh. Makeup. Makeup. Eto. Chere! Kita ba? Sardinas! Yan. Premium sardines. Spanish style. Yan. Ito ang pasalubong niya kay Teens. At gustong gusto ni Teens to. Okay. Let's go. Wait lang. Ito, don't forget sleepwear. Okay? And then extra shirt. Kasi for sure maglalaro kayo niyan dito sa kalye. Naglalaro ba kayo sa kalye? Sometimes. So sure yan, papawisan ka. Kaya kailangan mo ng extra shirt. And then I'll bring it doon na lang sa loob ha. Patong ko doon. Okay. Let's go. Dito na ba sila? Nandiyan na kaya si Axe? Nandiyan na yung shoes niya? Oh. Huwag muna, wala pang tao. Ah, okay. Nandiyan na si Nax. Ah, okay. Nandiyan lang si Dayan sa taas. Andito po. Ah, dito si Dayan. Sige, Pixar, go there na. Ito to, Ayun. yung bigay ni Dad. Ah, okay. Pixar, extra shirt. Hello, Ax. Ito pala yung pinsan niya. Axton. O, sige na. I'll go na. Bye, Ax. Ayun. Napansin nyo ba yung mata ko? Kanina yung medyo simula ng vlog. Yan, kaninang umaga. Medyo may parang sarado yan. Parang ganyan. Ngayon medyo okay na. Kasi kagabi, nairita to eh. Tapos panay ang kamot ko. Tapos yung pagkamot mo, yung pagkairita, naitulog mo kinabukasan yun. Parang bugbog. Yun. Pero ngayon okay na. So ayun, ay si Marv. Marv! Hindi, alis na! Kakagaling ko lang. Asawa ni Utol. Kadarating lang. Anyway, yun. Iniwan ko na si Pixar. Na-meet niyo yung kanyang pinsan na si Axton. Yan, very close yung dalawang yan. Kaya isa pa yan sa ikalulungkot ni Pixar, of course, pag umalis siya. Pero ayun, basta tuloy-tuloy lang communication. Lalong-lalo na sila magpinsan. Sobra talagang dikit niyan. Magka-age pa. Yan. So ayun, kadarating lang din ng asawa ni Utol. Tapos si Utol, nakapagkwentuhan kami saglit. So hindi ko na sinama yung vlog kasi nag-catch up kami. So ngayon, ito pa pala. Meron sana, pupunta sana akong South Mall ngayon para bumili ng bilin yan. Yung Utol kasi naming nasa US sa Tennessee, nagpapabilin siya ng pulburon yan.
Paborito nyo ba yung pulburon? I'm sure either Goldilocks yan or ibang brand. Pero si Utol, ang gusto niyang brand is House of Pulburon. Yan. Ikaalis na tayo. Baka magparada pa sila. So, ang gusto ni Utol, yung nasa Tennessee, House of Pulburon. Yun ang request niya. Sabi ng kapatid kong babae, siya na lang daw ang bibili. Parang yun yung pasalubong niya kay Utol. Yan. So, yun yung una kong plano. Pagkatapos nito, punta tayong South Mall. Samahan nyo sana akong bilhin yung pulburon. Kaso lang naunahan na tayo ng kapatid ko. So, yun din yung tanong ko sa inyo. Naisip ko lang, gusto ko lang din pong malaman sa mga comments nyo. Pag kayo po ay uuwi ng... Teka lang medyo may construction dito. Ayan. Kung kayo ay uuwi ng Pilipinas or may kamag-anak kayo nasa Pilipinas at papunta dyan sa Amerika, ano ba usually binibilin nyo? Or ano usually ang pasalubong sa inyo? Yan. Diba? Siyempre, pag nakikisuyo tayo, yung nagpapabilin tayo, yung mga yung mga light lang kasi siyempre magte-take space yan sa luggage ng mga pinapakiusapan natin diba? Pero pag tayong pupunta ron, yan, lalo na mga nakatira dyan tas nagbakasyon sa Pilipinas, curious lang din ako, ano bang madalas nyong binibili na wala dyan sa US? Kasi sa totoo lang yung nakapunta rin ako ng Asian store dyan sa May Springfield, parang halos lahat din po nandyan na no? Nandyan na lahat. Ang nagkakatalo lang naman of course is presyo, kasi nga nagko-convert tayo and of course di hamak na mas mahal dyan kasi nga dinala dyan yung product so nagpatong-patong na rin yung price. So yun lang po. Ano po madalas nyong dinadala na wala pa halos dyan or mahirap hanapin dyan? Ayun. Biyahe. Shout out. Yan. Shout out kay Ralph Ronquillo of Maryland. Yan. Lagi daw silang nanonood ng vlog natin. Maraming salamat po. Ang lagi niyang kasamang manood is ang kanyang anak na si Sian Russell. Kamusta Sian Russell? Kamusta po Sir Ralph? Keep enjoying our vlogs. Maraming salamat po. So, from Maryland sila. Ito po, meron po siyang YouTube channel. Ang tawag po is Maxi Tony Ride. Yan. So, kung may time po kayo at may hilig po kayo about motorcycles and bikes, yan po ang kanyang content. Paki-check na lang po yung channel niya. And sir, yun. Salamat din po sa pagnood at pag-support din po sa channel ko. Okay. Tuloy-tuloy pa rin pong pagsama nyo sa akin Dito tayo ngayon sa South Residences. Harap lang ng South Mall. Oh, musta? Oo. At least nakakabisita pa, no? Oo. Long time. Oh, kamusta? Long time Pwede, dito na lang. Ayun. Ano lang to, harap lang niya yung South Mall, South Residences. May kukunin tayong bilin ulit. Yan, dadali natin sa US. Ito naman, mother-in-law ng kapatid ni Tins. Yan. So, taga-Texas yun, kapatid ni Tins. So, dadali natin sa Taylorville tapos i-mail na lang natin siguro. Yan. Hello. Dito ka rin? Opo, sa Robin po. Hello, tita. Kamusta? Oo, ayos naman. Ayos Dito na lang po ako lagi para laging pogi. Sabi ng yaya ni mama, ang pogi pala ng may-ari. Ah. Di ba pag nag-aatid ka
Aha. Salamat. Ganun ba? Parang 2 buwan lang ako, dami nang nabago eh, no? Eh, salamat po. Hindi ko alam mag-subscribe ng ano mo. Ano lang po? Jet Tan. Tapos subscribe lang po. May button doon ng subscribe. Opo. Kasi si Mate, lagi nanonood. Opo, yun. Number 1 fan ko rin yan eh. Si Mat. Kung paano ba ako mag-subscribe kasi matagal na nang sabi sa Yeah. Eh, nanonood ako pero hindi ko pinipinod. Meron po dyan. Pag ginano niyo po yung pangalan ko, Jet Tan. Tapos may subscribe button po doon. Sige po, tita. Salamat po. Hindi pa pala alam ni titang mag-subscribe. Di ba? Pinasubscribe natin sa ating channel. Kaya yun, speaking of subscribe, salamat po sa mga nagsasubscribe po sa channel ko ha. Ayun, malaking tulong po yun sa channel ko. So, ito, another bilin. Ipadali natin sa US, tapos papadala lang natin kay Bayaw. Yan. Siya nga pala. Ito ang swimming pool dito sa... Dahil summer ngayon, laging puno dyan. Nandito ako ngayon sa South Residences, harap ng SM South Mall. Yan. Likuran pala to ng SM South Mall, sorry. Yung harap niya is nasa highway. Pero walking distance lang yung SM South Mall. So, ayan. Okay. See you ulit kung kailan. Sige. Salamat. Okay. Itong mga nakikita nyo, ito naman ang bilin ni Tinsel sa kanyang nanay. So, si mother-in-law, binili niya yan lahat kay Tinsel. Pero meron din siyang isiningit para sa akin. Like ito. Paborito ko kasi to banana ketchup. Tsaka to, nakabili pala ng chocnut. Naalala nyo, yung isang vlog ko, bumili na rin ako ng chocnut. So, ito yung honey. Isasama na natin to dito. Yan. So, dami natin stock. May flat tops pa. Yan. Ito, paborito ko to, yakisoba. Kaysa sa Lucky Me. So, hindi ko alam kung anong mas gusto nyo. Siyempre, karamihan sa inyo, Lucky Me. So, akin, yakisoba ang gusto ko. Ayun. Tapos, may boy bawang. Tapos, ito, paboritong ketchup ni Tinsel. Del Monte. Tapos, Mang Tomas. Yan. Tapos, Magic Sarap. Pork cubes. Ito, Lola Remedios. Yan, pag masakit ang iyong lalamunan. The best to. Tapos, Pure Foods corned beef. Rino liver spread. Yan, ano bang magandang isahog dito? Caldereta. The best yan. And syempre, tayong mga aging na is, ipicascent oil. So, yan ang dadali natin sa Amerika. Pero, depende pa. Masyadong marami to. Titingnan pa natin yung allowance pa natin. Kasi syempre, uunahin muna natin yung mga kailangan talaga, no? Kasi itong mga to, makikita naman to talaga sa Asian store. Ang problema nga lang, wala talagang Asian store malapit sa amin. Tapos dadayo ka pa ng Springfield. Tapos, hindi lahat meron nito doon sa Asian store sa Springfield. So, gusto ko talaga siyang dalhin lahat. Pero hindi rin ako sure kung allowed ba yung iba rito.
As long as wala yata akong dalang ano, no. Dito ako unsure eh. Yung corned beef, kung allowed ba ako dalhin to. So, siguro dadalhin ko kung i-confiscate nila, magkakaproblema kaya ako. Pero kung i-confiscate nila to, wala tayong choice. Pero yan ang mga bilin ni Teens. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Salamat po again sa panunood, sa pagsama sa akin, sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Bago natin tapusin yung vlog, may huli tayong pa-shoutout kay Cheska Bernice ng Roseville, Illinois. Yan. Sabi niya, bukod sa nirequest nating certificate sa dentista nung nakaraang vlog natin, yung para kay Pixar, wag ko daw kalimutan yung vaccination records ni Pixar. Yes po Ma'am Cheska, may records na po tayong bibit-bitin papuntang Taylorville, nakaayos na. Pero dun sa check ng ICE, parang wala namang sinabi sa amin na kailangan magpa-eye exam si Pixar. Yun. So, yun, salamat po sa mga information na binibigay nyo. At yung mga nagko-comment din po, lahat po ng mga tips na binibigay nyo, advice, experiences, malaking tulong po yan sa pagsisimula namin sa US. And also, nakikita rin po ng mga viewers natin, yung mga nag-aasam pumunta ng US, yung papunta na, at yung mga nasa US na ngayon na baguhang immigrant katulad ko. Sobrang helpful po talaga ng mga comments, suggestions, tips, experiences na sinishare nyo. So, ayun, hanggang sa susunod na vlog, kita-kits po tayo.